Even if the world cannot see small clouds escalating, even if majority dictates that it's impossible, I refuse to believe on what the world would say, because you are the final way. Now send your rain as you rain. Now send your rain as you even if the world cannot see small clouds escalating, even if majority dictates that it's impossible, I refuse to believe on what the world would say, because you are the final way. Now send your rain as you rain. Now send your rain as you as you rain. Now send your rain as you rain. Now send your rain as you rain. Now send your rain as you praise on. I put my
your beauty revealed. Oh, the life you made. Every void disappeared from the heights to depths. Lord, your love connects all the artistry. It amazes me. I open up my eyes and there it was, astounding.
for me, and you are with me, Jesus. I am lifting you higher, greater like no other. You are with me forever. Even if the world cannot see small clouds escalating, even if majority dictates that it's impossible, I refuse. Yung malakas man yung ulan sa labas, pero alam ko, mas malakas yung desire natin na magpuri sa Lord. Amen? Sige ba, pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Yes, Come on! you're welcome, Holy Hey. Spirit. Come on! Hey, hey, hey! Come on, let's sing. I will
sing. I will walk in the path of your commands. In the strength of your name, God, I will live. 'Cause Jesus, you are the way. Say, you are the way, and I will follow. You are the way, the only way, and I will follow. Whatever is true, whatever is right, whatever is good, whatever is right. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. Whatever is true, whatever is right, whatever is good, whatever is right. Oh, lead me in the way everlasting. Don't ever stop. Put your hands up, go. Hey. Oh, I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. You're the way. Oh, I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. One more time, say. I don't wanna live. Oh, I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. 'Cause you're the only way. You're the only way. Whatever is true, whatever is right, whatever is good, whatever is right. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. Whatever is true, whatever is right, whatever is good, whatever is right. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. Come on. Oh, I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart. Come on, sing louder. You're the way. You're the way. Oh, I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. Come on, sing with your heart. I don't wanna live. I don't wanna live outside your ways. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. You're the way. Come on, say thank you, Jesus. Yes, we praise you, Jesus. Yes, you are the way, and yes, you are the truth, and yes, Lord, you are the life. Lord, may you be continually glorified, be glorified, be glorified. In Jesus' name. In Jesus' name.
on, palapakan natin ang Panginoon. Because He is here and He is busy changing lives. Amen. And let us raise our hands towards heaven right now. It's a sign of surrender. Father, we lift up our hands to You and we recognize You. Holy Spirit, have Your way in us. Have Your way in our lives. Have Your way in our church, God. Thank You that today, Lord, what we desire is more of You, more of Your presence, God. Because, Lord, we know, Lord, if You invade us, Lord God, we will never be the same again. Our lives will forever be transformed because Your Spirit will invade us. We glorify You, we honor You, and we pray this in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a louder praise to our living God because He is here. Amen and amen. Batiin mo yung katabi mo ng good morning. Okay, you may now take your seat. It's a Sunday morning, rainy morning, but indeed God is good. Amen. Why don't you, again, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, alam mo, hindi ka napatinag ng ulan. Amen? Sige po, as we proceed to our service, let us call on yung young people, yung mga bata po to come in front para pag-pray po natin sila. Yan, the future of our church and our nation. Wow, yan. Sige po. Yung mga nasa likod pa po. Come on. Wow. Sa mga nakaupo po, no, pwede po bang extend natin yung kamay natin? Extend po natin. Samahan niyo po akong manalangin at maniwala at magtiwala na yung mga kabataang ito, malaki yung future nila because their future is in the hands of God. Amen? Come on, let us all pray. Father in heaven, thank You for this morning, Lord, that we are presenting this young generation in front of us. Lord, let this prayer be a prayer of protection. Lord, we are building that wall of protection in their lives because yung buhay nila ay para sa Inyo. Lord, I pray that every day of their lives, Lord, they will discover You. Lord, they will have that hunger and thirst to Your word. Lord, gagamitin mo yung magulang nila. Gagamitin mo yung teachers nila and all people that surrounds them. Lord, para mapalapit sa Inyo. Para, Panginoon, maintindihan yung plano mo. And Lord, indeed, one day, they will rise and they will surrender everything to You. They will serve You. They will conquer, Panginoon. They will conquer for Your name. We praise You, we honor You, and we pray this in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ng Lord sa buhay ng mga batang ito. They are a blessing to us and to our dearest church. And siyempre right now, no, as we go to our service, siyempre, we go to our tithes and offering, giving our offering. Amen? Sino dito yung kagabi pa lang ready na yung tithes and offering mo? Amen? Because you are ready to worship God even in your finances. And this declaration be a powerful declaration sa buhay natin kasi alam mo na si Lord ang may hawak ng finances mo. Amen ba? And siyempre po, no, kung may mga dito hindi nyo naiintindihan how we will give our tithes and offering, paano yan ginagawa, we encourage you na itanong nyo sa mga cell leaders niyo, sa mga network leaders niyo para mag-guide po namin kayo. At para ma-avoid din po natin yung pagbibigay ng empty envelope sa ating offering basket. Amen po ba? So right now, we will declare, sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? At the count of 3. 1, 2, 3. Because I'm a tither and a giver, the windows of heaven are open to me, and God rebukes the devourer for my sake. I am blessed financially and receive a blessing that I cannot contain. As we bring in today's tithes, offerings, and over and above giving, we are believing the Lord for a supernatural release of God's favor over every area of our lives. Jobs and better jobs, promotions, increase in salaries, inheritances, secure investments, scholarships,
creative ideas in finding money, healing for our spirit, soul, and body, deliverance to the captive, salvation to the lost, and an outpouring of the Holy Spirit. That Bridge Church building, new church location. We are blessed, and we will be a blessing to others in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Masaya po tayo magbigay sa Panginoon, at kung wala po kayong cash right now, okay po, nandiyan po yung information ng ating bank accounts, GCash and PayMaya account, so that after the service, pwede po tayong magbigay. God bless everyone. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is believing with you. I made my decision. You lit me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, changing colors all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Okay, may I request everyone please to stand up. Tumayo po tayo. At kagaya ng ginagawa natin lagi, makasanayan po natin na i-welcome ang Holy Spirit. Come on, pasalamatan natin ang kanyang presence. Sige po, sabihin natin, ibuka mo yung bibig mo. Sabihin mo, welcome Holy Spirit. Sabihin mo, come on. Sige, palakpakan natin siya. Para hindi po tayo parang nasa burol. Alright? Andito po ang Diyos. Come on, come on. Come on, welcome. Sabihin mo, welcome Holy Spirit. Thank you. Thank you, Lord. Nandito ka, excited ka. Salamat, may gagawin ka, magtuturo ka, magpapagaling ka, magbabago ka ng buhay. That's our faith. Not only a declaration, but faith. We believe wherever your presence is, there is freedom. At Lord, wherever you are Lord, Holy Spirit, there is freedom. Ikaw po ang Lord, ikaw ang pastor sa lugar na ito. Gamitin mo po itong aming buhay, gamitin mo po ang lahat ng gagawin po namin upang ikaw po ay makilala pa namin at patuloy po kami makasunod sa kalooban ng aming Ama. We thank you in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. All right. Pwede na po tayo maupo. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. God bless you. Right? Medyo masama po ang panahon. Pero ganun pa man, ang Sunday po ay para sa Diyos. At i-bless mo yung katabi mo, nasabihin mo, salamat kahit masama ang panahon, nandito ka, may blessing ka sa Diyos. Come on, sige. Sabihin mo, may blessing ka dahil dumating ka sa bahay ng Diyos. Sige po, totoo yun ha, totoo yun. Hindi po yun mga positive words, yun po ay totoo. Na sa kabila ng may mga obstacles, hindi po tayo nagpapigil sa hadlang. At ngayong araw na ito ay in-advance ko po yung message kasi by tomorrow kami po ay pupunta ng Canada. Meron po akong may mga simbahan po nag-iintay sa atin doon. Kaya in-advance ko po yung preaching ng Father's Day. Pero I want you to know, hindi po ito pang tatay lang. Ang ibig ko lang po sabihin, ang message po ngayon, specifically ay para sa mga tatay o magiging tatay. Pero ang principle po ng salita ng Diyos, alam naman po natin na ito'y para sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, para din sa atin ang word. Sabihin mo sa katabi mo, sige, para din sa iyo. Sige, come on. Para sa iyo at sa akin ang salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? So, ngayon, dahil nga po, gusto ko po
madinig po ito ng mga tatay, mga nanay, lalaki, babae, ito po yung ating topic. Stop following and start leading. Start following and start leading. Kapag naging Christian ka, ang simula, following. Di ba? Sabi ni Jesus, come, follow me. Pero may kasunod po yon. And I will make you fishers of men. Hindi po natatapos po yung come, follow. Ang kasunod po noon, ikaw din ay tutulad kay Jesus. Magli-lead. Ang Panginoong Jesus po ay hindi lang po siya ipinanganak dito sa lupa. Siya po ay nag-lead. Amen. Hindi lang po siya nag-follow sa kanyang tatay. Hindi lang po siya sumunod sa kanyang ama. Siya po ay nagpagamit. Amen. Yun po ibig sabihin ng leading. At kaya nga po, gusto ko po maintindihan natin ito mabuti. And I feel very, very, alright, deeply with this message. Kasi po, yung spiritual leadership in the home is something that I really care about. Tandaan natin, okay? Tandaan po ninyo, ha? Sa umpisa, walang simbahan. Walang simbahan. Tama? Walang eskwelahan. Walang opisina. Ano lang meron? Pamilya. Pamilya lang. Wala nang iba. Ang Diyos, si Eva at si Adan. At tingnan po ninyo, nung magkaproblema sa pamilya, ano unang nangyari? Sino ang unang pumatay ng tao? Ang unang pumatay ng tao ay yung panganay na kapatid, pinatay yung kanyang bunsong kapatid. Alam natin yung kwento. Bakit? Nasira na po kasi ang pamilya. Kasi hindi na po nagawa ni Adan yung kanyang paglilid. Nagkaroon na po ng problema sa pamilya. At nung magkaroon ng problema sa pamilya, makikita mo hanggang ngayon, pag nakakita ka ng mga teenagers, ng mga pamilyang wasak-wasak, saan nagsimula yan? Sa tatay. Sa tatay. Right? Sa tatay lahat nagsisimula. Kasi ang lahat po ng utos ng Diyos ay hindi binigay kay nanay, o kay kuya, o kay bunso. Ang lahat po ng utos ng Diyos ibinigay kay tatay. Si Adan po ang kinausap. Naintindihan po ba natin? So, kapag po hindi nangyari, pag hindi po nangyari itong message na ito, there's a big problem. Kasi maraming tatay, nagsisimba lang, hindi nagli-lead. Hello? Maraming tao, maraming lalaki, hindi nakakilala sa Panginoon. Ang laking problema niyan. O kaya nakakilala sa Panginoon ang mga tatay, ang ginawa lang naman nila, nagsimba lang tuwing Sunday. So ang laki din problema, kaya maraming pamilya po ay magulo. So ngayon, 30 taon na po akong pastor, ang dami na nating nadinig na message tungkol sa ganitong topic, pero hindi po na ipapaliwanag. So ngayong umaga, I will try my best to really explain what does it mean to be a spiritual leader in your home. What does it mean? Tandaan natin mga tatay, okay? But again, hindi lang po ito pang tatay, pang sa ating lahat ito. Kasi anong ibig sabihin ng spiritual leader? At nagsisimula po yan sa bahay. Hindi po natututo ang bata sa eskwelahan. Hindi ho. Huwag kayong magkamali. Baka akala ninyo, pinadala nyo sa eskwelahan, yung anak nyo, akala nyo may nangyayaring maganda sa kanila. Hindi nga po eh. Alright? Alam niyo kung ba't hirap na hirap po tayo dito sa church? Kasi nga po, ang mga tatay, hindi po nag-tuturo ng kanilang mga anak pagdating po sa mga spiritual na bagay. Yung iba, ipinaubaya nyo sa eskwelahan. Ang eskwelahan, no, ang tuturuan ng mga teacher, mathematics, algebra, history, may dadagdag pa ang eskwelahan sa mga bata. Pornography, fraternity, alak, sigarilyo, drugs. Yan po matututuhan nila sa eskwelahan. Kasi po, ang pagbabago ng mga bata, hindi ho sa eskwelahan nagsisimula sa bahay. Are you listening? Are you listening? Amen. So, ngayon po, pag-aaralan po natin, ano ba yung specific na mga involvement ng tatay o ng Christian? Ano ba yung responsibilities? Kaya makikita po natin ay ang Panginoong Jesus, pinag-aralan po natin yan. Sa Bible, nagpe-pray po siya sa John 17, sa Gethsemane. Mabuti na lang po may Bible. Salamat, sabihin mo sa katabi mo, salamat may Bible. Kasi maipapaliwanag ano ba itong ibig sabihin ng spiritual leader. Ulitin ko, kahit di ka tatay ha, dapat maging spiritual leader ka. Nanay ka ha,
Okay? Nanay, dapat hindi ka lang follower, dapat spiritual leader ka. Okay, kuya ka, no? Kuya, hindi ka lang follower, spiritual leader ka pa rin. Okay? So ngayon, sa Garden of Gethsemane, makikita po natin na ang Panginoon nag-pray. Sino nakakaalam nung kinukwento ko na ang bago mamatay si Jesus several hours, huhulihin na po siya, mamamatay na po siya, pumunta po siya sa Garden of Gethsemane. At ito po yung ni-record sa Bible na pinakamahabang prayer ni Jesus. Sa John chapter 17. Ito po yung pinakamahabang prayer po niya. At nag-pray po siya dyan. Sinabi niya po yan sa Panginoon kung ano po yung kanyang gustong sabihin before he exited this life. Basahin natin sa John 17. Alright? Ito po yung introduction natin sa ating topic. John 17, sa Gethsemane. Alright? Dito po yung nakaluhod po siya ng matagal. At dito po tumulo ang pawis niya na may kasamang dugo. Ang sabi po ng Bible, after Jesus said this, he looked toward heaven and he prayed, Father, the time has come. Sabi niya, Ama, dumating na po ang oras. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. This is eternal life, that they may know the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Last verse, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Okay, ito po yung introduction natin, mga kapatid. Kumbaga, ganito po yan. Sabi ni Lord, mamamatay na ako, Ama. Tapos na po yung aking assignment. Yun ang ibig sabihin. Nire-report niya po sa kanyang tatay, ano yung ginawa niya? Pag binasa niyo po yung John chapter 17, kumbaga po ay nagre-report siya, ito ang aking ginawa, Ama, ito ang aking ginawa, ito ang aking ginawa. Okay, receive me, sabi po niya. At makikita po natin ng isang malinaw na dahilan kung bakit po nagsasabi ang Panginoon. Sabi niya, aalis po ako rito sa mundo, pero isa ang tiyak na nagawa ko. Ano yung nagawa ni Jesus? To give glory to His Father in heaven. Basahin natin yung verse 4. Yan, basahin natin, verse 4. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Listen, listen. Kapatid, ang purpose mo dito sa lupa, katulad ni Jesus. Amen? Christian ka, nga. Ang tawag mo sa sarili mo, Christian. Ang ibig sabihin, kaya ka naging Christian, ang model natin sa pamumuhay dito sa mundong ito, mula nang ipanganak ka hanggang mamamatay ka na, ay yung ginawa ni Jesus. And what is that? I give you glory, sabi niya. So, in essence, kapatid, kaya ka totoong Christian. Kaya po tayo totoong Christian. Kaya ka lang ibe-bless. Kaya lang mababago ang buhay mo. Kasi alam mo that the ultimate goal of your life, hindi para mag-aral, hindi para maghanap buhay, hindi para mag-asawa, hindi para magkaroon ng anak at pagkatapos gumawa ng mga plano mo sa buhay. No. Your ultimate goal in life is to bring glory to God. Amen. That's your ultimate goal. Pag hindi, magkakamali kayo. Kasi isang araw sasabihin mo, matatapos na, Ama, mamamatay na ako. Pwede mo bang sabihin yon? Kunyari, matanda ka na. Alam mo, bilang na ang oras mo. Maybe you are already 65. 70 years old ka na. Katulad ko po. Di ba? Konti na lang ang buhay ko dito sa mundo. Kumbaga, 6:00 ang paglubog ng araw, 6:00. Siguro po si Pastor Rudy nasa bandang 3:00 na ako ng hapon. Pwede mo bang sabihin yon? Pwede mo bang sabihin yung sinabi ni Jesus? At the end of your life, the time has come, Lord, and I have brought you glory on earth by completing the work you have gave me to do. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, may assignment tayo, ha? May assignment. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Kaya nga po maraming mga tao, malulungkot ang buhay. Nagsisimba. Hindi mo napansin, nagsisimba ka pero gulo-gulo ng buhay mo, pamilya mo, gulo. Hindi mo napansin yun? Nagsisimba ka naman, bakit ganun? Mahirap pa rin ang buhay mo. Baon ka pa rin sa utang. Ang pamilya mo, wasak-wasak, di ba? Ang dami mong kaaway, ang dami mong kasamaan ng loob, pero nagsisimba ka naman.
Kasi nakalimutan mo yung sinasabi ng verse 4. Ang sabi ng verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Ano yung work? Anong work? To be a spiritual leader, not a follower. Hindi ako naging Christian para maging follower. Naging Christian ako para mag-lead ng mga tao. Para sabihin ko sa mga tao, hoy, dito tayo papunta kay Jesus. Maraming mababago ang buhay kasi hindi lang ako sunod ng sunod. Kapag ikaw ay tagasunod lang, umpisa lang yon, kapatid. Okay lang yon, tagasunod, umpisa yon. Pero dapat, si Pastor Rudy, 34 years na akong Christian. Alam mo hanggang ngayon, follower pa lang ako, tagasimba. Imaginin mo kung 34 years na po akong Christian, hanggang ngayon, tagasunod pa rin ako. Wala pa rin sumusunod sa akin. Wala pa rin ako nadadala sa Panginoon. Hindi pa rin ako nagagamit ng Diyos para mabago ang buhay ko. Specifically and particularly, yung pamilya ko. Yung pamilya ko. Alright? That's the specific. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang target po ng message ngayon, tatay. Pero kahit di ka tatay, para sa ating lahat. Amen? Amen po ba? Para sa ating lahat ang salita ng Diyos. What does it mean? Okay, punta na po tayo. What does it mean? Ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging spiritual leader, umpisa sa bahay at kahit saan ka pumunta? Number 1, papaliwanag po ng Bible, He helped them get to know God. Kung tatay ka, kapatid, ikaw ay tatay na Christian, o ikaw ay magiging tatay, ang trabaho mo to give glory to God, sigurado bago ka mamatay, kapatid, bago ka mamatay, ang assignment mo, yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo, ay makakilala sa Panginoon. Yung lahat ng mga tao sa paligid mo, yung nanay mo, yung lahat ng hindi Christian. Kapag naging Christian ka, kapatid, dapat lahat ng hindi Christian sa pamilya mo, maging Christian. Sa biyaya ng Diyos, of course, hindi mo kayang ikaw lang mag-isa yon. You help them get to know God. That's the very first assignment of the Father. Ang trabaho ko po, yung 3 ko pong anak, alright? Alam ko po yan, ang 3 ko anak, hindi ko yan pag-aaralin lang sa eskwelahan, although tapos na po silang 3, nakagraduate na po silang 3 sa college, pero that's not my priority as a father. My priority as a father is to help them get to know who God is. Mga kapatid, tandaan niyo po, getting to know God, because eternity is in the balance. Alam niyo kung bakit importante mga tatay, na ang mga tatay is so impactful ang buhay po natin. Uulitin ko, lahat ng tukso sa mundo, lahat, okay? Are you listening? Lahat ng tukso sa mundo, dinesign yan para sa tatay. Lahat ng iniimbentong kasamaan ng demonyo, o kahit hindi kasamaan, lahat ng pinaplano ng demonyo na hindi maganda, talagang inimbento yan para sa tatay. Kaya kinausap niya si Eva, kapatid, kaya kinausap ni Satanas si Eva, hindi si Eva ang target niya. Ang target niya talaga si Adan. Amen. Kasi nung kinain po ni Eva yung bunga, wala naman nangyari. Kaya lang, alam po ng ahas, alam ni Satanas, na kapag nauna yung babae, meron na po siyang tsansa na makapasok sa buhay ng lalaki. At ganun din po ngayon, walang pagbabago ngayon. Ganun pa rin. Lahat po ng kasamaan, lahat ng mga bagay na magpapalayo sa Diyos at sa purpose ng Diyos sa buhay ng sangkatauhan, lahat po yan ay inimbento para sa mga katulad naming tatay. Lahat. Lahat ng mga bagay na makakasama. Basahin natin ang John chapter 17, verse 6. Ang sabi po ng John 17, verse 6, I showed what you were like. Sabi po ng Panginoong Jesus, nakaluhod po siya sa Garden of Gethsemane. Nagre-report siya sa kanyang tatay. Sabi niya, Tay, malapit na akong bumalik dyan. Mamamatay na ako. Pero ito mga ginawa ko dito, nagre-report po ako. Ano yung sabi niya una? I showed what you were like. To those you gave me from the world, they belong to you and you gave them to me. Kita niyo may mga guhit dyan. Oh. Yung salitang may guhit, ang sabi dyan, ipinakita ko sa kanila. Hindi ko itinuro. Alam niyo si Pastor Rudy,
Hindi po ako nag-preach sa aking pamilya. Hindi ako nag-sermon. Ipinakita ko. Ganito ang maglingkod sa Diyos. Ganito ang pagiging Christian. Nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Pinakpakita, hindi sinasabi. Kaya maraming bata, hindi makikilala ang Diyos. Alam niyo kung ba't hindi makikilala ng Diyos ang maraming teenagers? Kasi yung tatay, hindi pinapakilala kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng buhay. Hindi salita. Hindi salita. Buhay. Sabihin mo nga, buhay. At ang sabi, they belong to you. Hello, mga tatay, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi nyo pagmamay-ari ang anak nyo. Ang mga anak natin ay hindi natin pagmamay-ari. Pahiram lang sila ng Diyos sa inyo. At ang gusto po ng Panginoon, ang assignment ng tatay, ipakita mo sa kanila sino ang Diyos. Okay? At para ipaalala na hindi tayo ang nagmamay-ari sa kanila. Naintindihan niyo po ba? They lead by example. Bakit maraming bata ang hindi nakakakilala sa Panginoon ngayon? Bakit? Kasi yung tatay, di ba? Pag mainitin ang ulo ng tatay, sasabihin ng bata, ganito siguro ang Diyos, mainitin ang ulo. Kaya itong mga batang pinagpe-pray po natin dito, walang ganong effect yan. Yes, may effect sa prayer. Pero mahihirapan po kami ang simbahan kapag ang mga tatay ay hindi tumulong na itong mga batang ito, ay ipakita sa kanila pag uwi nyo ng bahay. Sila kasi kasama, hindi kami. Itong mga bata, pinagpe-pray natin dito yan once a week. Pero kayong mga tatay, ang kasama nila every day. Kaya walang kwenta po yung prayer natin dito. Kapag mismo mga tatay ay hindi ipapakita sa Bible, sa mga bata sa bahay ninyo, ay ganito, anak, ganito ang Diyos. Kaya pag nakikita ng mga anak, kuripot si tatay. Di ba? Kunyari, si tatay, kuripot. Ang mai-impress sa bata, ay, siguro si Lord kuripot. Di ba? Kunyari, si tatay, mainitin ang ulo. Kapag mainitin ang ulo ni tatay, you are showing to them what God looks like. Ganun po talaga yun. Kaya kita nyo, ang hirap ngayon magdala ng kabataan. Kaya pag nadala mo yung tatay sa simbahan at nagbago ang buhay ng tatay, ang laki ng epekto niyan. On the other hand, ang hirap dalin sa simbahan ng mga teenagers. Bakit? Kasi uuwi sila ng bahay, sabi nila, parang tinuturo sa simbahan, iba. Iba nakikita ko sa tatay ko. So nalilito ngayon yung mga bata. Kasi pinapaliwanag dito sa simbahan, mapagmahal ang Diyos. Yung tatay, hindi marunong magmahal. Yeah. Ang Diyos ay mabuti, malupit yung tatay. Ang Diyos ay nakikinig sa panalangin, yung tatay, hindi nakikinig sa anak. Ang Diyos ay malapit na malapit sa atin, ganyan lang siya kalayo. Yung tatay, walang oras sa anak, hindi nakikita sa bahay, lagi nasa barkadahan, lagi nasa trabaho. Di ba? Ang Diyos ay natutuwa sa iyo. Yung tatay naman, hindi natutuwa. Alam niyo, di ba, meron kayong, nabalitaan niyo ba yon? Ewan ko kung kailan ba nangyari yon. Meron po tayo ditong isang, nagpakamatay po yung anak niya, tiga-UP yun eh. Tiga-UP siya, taas ng grade niya. Kaya lang, yung nanay niya kasi ang galing, senadora yung nanay niya eh, no? Yung nanay niya, ang galing, cum laude yun eh. Senadora yung nanay. Yung bata, hindi siya pumantay sa nanay niya. Nakagraduate siya ng UP, pero yung grades niya, hindi kasing taas ng mga grades ng nanay. Ano ginawa ng anak? Nagbaril po sa sarili. Di ba, balita yun, balita sa buong Pilipinas, kasi yung nanay niya, senadora ng Pilipinas eh. Bakit? Kasi, biro mo, 90 na ang grade ng anak, hindi pa natuwa yung nanay. Sabi niya, baba naman ang grade mo, hindi ka kamukha ng kapatid mo, mas magaling sa'yo. Yun, ganun po nararamdaman ng mga bata sa bahay. Kaya kita nyo, ang hirap ipaliwanag sa mga bata ngayon, alam mo, ang Diyos natutuwa sa'yo, ha? Ang tatay ko, hindi ko nararamdaman natutuwa. Hirap na hirap sila, naintindihin. Diba? Yung anak ko nga, si JP, grabe, si JP, yung anak ko, 76 ang grade, tuwan-tuwa na ako. Pero alam ko si JP maglilingkod sa Diyos kasi bakit? Sa card pa lang niya, alam ko na, yung card niya kasi is covered by the blood of Jesus. Puro pula.
At least, sabi ko, at least anak, pasado. Sa susunod, galing-galingan mo. Ha? Sabi ko ganun sa kanya. Di ba? Yung iba kasi mga tatay, pinakita yung card ng anak, ang taas ng grade. Haba naman ang grades mo, hindi mo ko katulad. So ngayon, ang pakiramdam ng bata, pag sinabi mong ang Diyos ay tuwang-tuwa sa'yo, ay, hindi makakakonek yung bata. Hindi makakakonek. Kasi yung tatay talaga ang nagpapakita dyan na ganito ang Diyos, anak. Ang Diyos ay mahal na mahal ka. Hindi nga mapagmahal Di ba? Yun po talaga ang ibig sabihin noon. Sabi ng John 17, verse 26, lahat po na pag-uusapan natin ay nasa John chapter 17. I made you known to them. Ibig sabihin, kinukwento mo lagi kung sino ang Diyos. And I will continue to do so in order that the love you have for me may be in them. Para ma-enjoy po nila yung pag-ibig ng Diyos sa paikling buhay na ito. Are you listening? Nandiyan pa po ba kayo? That's number 1. Ang trabaho nating mga tatay, ipakilala kung sino ang Diyos. Hindi lang ipakilala, i-model, ipinapakita sa buhay. Galing po yan. Nakatingin kasi ang bata sa tatay. Alam niyo yun? Alam niyo ba, may nagsabi ng mga experts, kaya daw dumadami ang bakla ngayon? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Alam niyo, sabi po ng mga dalubhasa, kaya daw dumadami ang bakla kasi yung tatay, wala lagi. Ang nakikita niya si nanay. So yung lalaking bata, ang lagi niyang kasama si nanay. So malakas ang dating ni nanay sa kanya. Kaya yung lalaki na batang anak, hindi niya makuha ngayon yung kanyang tatay figure. Ang nakuha niya, nanay figure. Kaya dumadami daw po, yun ang dahilan daw po, sabi ng mga experts, kung bakit dumadami ang bakla ngayon. Kasi po, hindi sila naging tunay na lalaki kasi walang tunay na lalaki sa bahay. Naintindihan po ba natin? That's number 1. Number 2 is this. He taught them God's Word. Sino rito ang mga tatay na tinuturuan mo sa bahay ang anak mo na magbasa ng Bible, na sinisiguro mo yung anak mo nagde-devotion? Kasi leader ka nga Christian ka nga di ba? Kasi the Word of God is our foundation. Yan ang foundation ng anak mo. Hindi edukasyon. Hindi mo pinag-aaral tapos mababago buhay niya. No, it's wrong. Kahit dala mo pa sa Amerika yan, pag-aralin mo pa sa Harvard yan, pag-aralin mo pa yan sa Yale, pag-aralin mo sa London, hindi siya magkakaroon ng pundasyon. Ang pundasyon po niya ay yung salita ng Diyos. Amen. Hello, are you listening? Kaya nga, doon natin binibuild ang ating buhay and our children's lives upon. I'm not building my children and my family's life on anything but on the foundation of the Word of God. Yan lang talaga pundasyon ng pamilya ko. Hindi masamang may edukasyon, ha? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral. Kasi second from God is education. Pangalawa sa Diyos, dapat nag-aaral kayo. Kasi kawawa kayo pag hindi kayo nakatapos ng pag-aaral. Mabigat ang laban kahit Christian ka. Hello? Kaya habang kaya nyo mag-aral, mag-aral na kayo. Kasi pangalawa sa Diyos, hello, nakikinig po ba kayo? Pangalawa sa Diyos, una ang Diyos, pangalawa, edukasyon kung gusto nyong umalis sa hirap. Alam nga namang, sino sa inyo, nasubukan nyo na? Hindi ka nag-aral, tapos nag-apply ka sa SM, PLDT, San Miguel Corporation. Ang sabi mo doon sa Human Resources, nag-a-apply po ako ng manager. Bakit? Ano ba natapos mo? Grade 6 to natapos, ha? Grade 6 natapos mo? High school na natapos mo? Mag-a-apply ka ng manager? Di ba? Yun ang problema. Kahit may Diyos ka, mabigat-bigat ang laban, kapatid. Amen. Nakikinig po ba kayo? Mabigat ang laban pag wala kang ganong pinag-aralan. Pero tapos na, yung iba po sa inyo, hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero sinasabi ko mga tatay, turuan natin ang mga anak natin ng salita ng Diyos and then gawin natin ang lahat para makatapos sila ng pag-aaral. Yun ang pinakamalaki mo maitutulong sa inyong mga anak. Bakit? Kasi ayoko pong yung anak ko ay maalipin ng kahirapan. Hindi ko kayang isipin, mga kapatid, as a father, grabe yung anak ko, naghihirap ang buhay, hindi nakatapos sa pag-aaral.
Tapos alipin ng takot. Laging walang pera. Diba? Janitor, pumasok siya, janitor. I'm not undermining the work of a janitor. Hindi ko sinasabing masama ang trabaho mo. It's a noble job. Kaya lang you can do better than that. Amen. Kasi alam nyo, poverty begets poverty. Ang kahirapan ay nag-a-attract ng kahirapan. Ang kayamanan ay nag-a-attract ng kayamanan. So kung gusto po ninyo na wag mabuhay sa kahirapan ang inyong magiging anak at apo, ngayon pa lang, lagyan nyo na ng pundasyon yan. Yung salita ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Parang walang tao. Naintindihan niyo po ba? Ay, salamat. May tao pala. O, kailangan pang ganunin. Alright? There's only one way. There's only one way to have your kids set free. Sabi ni Jesus, your word is the truth and the truth will set you free. And I want my children to be free. Ayoko yung mga anak ko ay alipin ng kademonyuhan, alipin ng kasalanan. Ayoko mga anak ko ay alipin ng takot, alipin ng kahirapan. Ayoko ng ganun. Kaya nga, kailangan ituro ang salita ng Diyos. Kasi po, ang nilalabanan ng demonyo, listen. Ang walang problema sa demonyo, magsimba ka. Walang problema sa kanya yon. Ang problema sa demonyo, kapag nag-aral ka na ng salita ng Diyos. Ayan na, sasakit na ang ulo ng demonyo dyan. Pero nagsisimba ka lang, wala yon. Walang problema sa demonyo. Kaya makakita ka, ang dami nagsisimba, ganun pa rin. Lublob sa kasalanan, nagsisimba. Nagsisimba pa rin, hindi rin makaalis-alis sa kahirapan. Kasi nga, ang mag-aalis lang sa iyo sa mga bagay na gawa ng demonyo, ang makakapagpalaya lang sa iyo is the truth, and the Word of God is the truth. Kaya kailangan ituro po yan hanggang maaga. Bakit? Kasi if it's not the Word, then it's going to be the world. If it's not the Word, then it's going to be the world. Kung hindi yan salita ng Diyos, sanlibutan yan. Dalawa lang pamimilian ng kabataan. Hindi ako ganong, alam niyo yun, maganda yun, nandito kayo sa church, maganda yun. Pero, hindi nagbabago buhay ng mga tao na nagsisimba. Ang dami kong kilala, simba ng simba, walang nangyayari sa buhay. Hindi nagagamit ng Panginoon, pabalik-balik sa kanilang kasalanan. Walang ganong pagbabago. Bakit? Kasi linggo, isang beses lang yan . 6 na araw, nasa sanlibutan kayo. Right? 6 na araw. Kasama mo, barkada mo na hindi Christian. Araw-araw, kaklase mo, hindi mga mananampalataya. 6 days. Yung mga kaopisina nyo, yung katrabaho nyo, walang takot sa Diyos yan. 6 days kasama mo yan. Tapos magsisimba ka 1 beses. Hindi ka magbabasa ng Bible every day. Ano laban mo? Wala kang laban. Magigiba ang buhay mo. Sabi ng John 17, verse 8, I have passed on to them the words you gave me. Ang trabaho ni Jesus bilang isang spiritual leader, at dapat trabaho rin ng tatay, mga tatay. Ang trabaho ninyo, have you passed on the words that the Lord is giving us? Yun ang tanong ko sa inyo, mga tatay. Kung meron kayong anak, may asawa kayo, may mga pamilya kayo, nakasakasama ninyo, o cell leader ka, may anak ka sa pananampalataya. Cell leader kayo, di ba? Pag cell leader ka, meron kayong anak sa pananampalataya. Na ipapasa mo ba yung salita ng Diyos sa mga anak natin? Are you listening? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya huwag kayong umasa na yung eskwelahan, titino ang anak niyo dyan. Huwag kayong umasa, ako. Kasi yung ibang mga tatay, akala niya pag pumasok sa eskwelahan yung anak niya, titino. Hindi titino yun. Tuturuan ng mathematics yan, history, algebra. Tuturuan din ng pornography yan, ng alak, sigarilyo, pagmumura, paano magsinungaling. Lahat yan sa eskwelahan matututuhan. Amen. Hindi, bakit? Parang hindi kayo naniniwala sa akin. Saan ba natutuhan ng bata ang pagsisinungaling, pagmumura, alak, sigarilyo, drugs, prostitution, sexual perversity? Saan ba? Sa eskwelahan. Kayo naman, no? Diba? Hindi yan natututuhan sa labas. Kasi nga ang bahay, walang leader. Kasi ang mga tatay hindi tumatayo bilang spiritual leader, simba-simba lang siya. Akala niya, ganun yun, okay na. Tamo sabi ng Panginoon,
I have passed on to them the words you gave me. How do I give God's word to my kids? Alright? Paano? Paano natin na ibibigay ang salita sa ating mga anak o sa ating mga cell members? Number 1, make sure your kids attend church. Ito lang maitutulong mo sa kanila. Siyempre, sa bahay, di ba? Sa bahay, nagbabasa ng Bible, dapat yan. Hindi puro computer, hindi puro Facebook, hindi puro iPad, hindi puro games. Sa bahay, naku po, dapat sa bahay, nagsisimula na po na turuan ng mga bata para pagdating ng linggo, sanay silang makinig ng salita ng Diyos. Kaya kita nyo, pag linggo, aligaga yung marami. Bakit aligaga? Bakit pag nakaupo ka dyan, parang hindi ka mapakali, yung puwit mo, pag ganyan-ganyan. Ang tagal. Ang mahaba ng preaching ni Pastor. Di ba? Bakit? Bakit kayo ganon? Pag Sunday, di ba ang gagawin nyo pag Sunday, late kayo dadating, tas maaga pa kayong uuwi. Di ba? Marami ganon eh. Bakit ka ganon? Sabi mo sa katabi mo, ba't ka ganon? Kasi hindi na matututuhan sa church yan eh. Sa bahay natututuhan yan. Kaya pag ikaw sanay sa bahay magbasa ng salita ng Diyos, pagdating mo ng church, excited ka kasi sanay ka nga eh. Remember how to stay hungry for God? 3 linggo. Pinag-aralan natin yan 3 linggo. How to stay hungry for God. Ginagawa yan everyday. Hindi Sunday ang ginagawa. Kaya pagdating mo ng linggo, ganyan ka. Tamad na tamad ka. Gugutom na ako. Bilang mo 11 pa lang, gutom ka na. Amen. Make sure your kids attend church. Huwag niyong gawing option, sabi ng ibang tatay. May nagsabi sa akin eh. Sabi ko, Brad, yung anak mo, dalin mo yan sa simbahan pag Sunday kasi Christian ka. Ikaw ang leader ng bahay. Sabi ng tatay sa akin, Pastor, masama naman kasi puwersahin ko yung anak ko sa religion. Sabi ko, saan mo natutuhan yan? Sabi niya sa akin, Pastor, mahirap naman puwersahin ko yung anak ko sa religion. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Ganito kaya, sabi ko. Paano kung sabihin sa'yo ng anak mo, Tay, ayokong pumasok sa eskwelahan? Hindi mo siya pipilitin? Hindi mo siya pipilitin na pumasok sa eskwelahan? Ano ba mahalaga? Makatapos ng pag-aaral o pumunta ng langit? Sa bahay namin, hindi pwedeng hindi sila magsisimba. Maliliit pa lang yan, sa simbahan na yan. Maliliit pa lang yan. Actually, buntis pa lang misis ko, nasa simbahan na kami lagi. Hanggang ngayon, wala silang ibang pinupuntahan pag Sunday. Hindi kayo pwedeng hindi magsisimba. It's not an option. Kasi leader ako eh, ako tatay. Hanggang kumakain kayo sa bahay ko, sabi ko sa anak ko. Yun po sabi ko. Hanggang ako nagbabayad sa kuryente nyo. Hanggang ako nagpapaaral sa inyo, hindi pwedeng hindi kayo magsisimba. May mga tatay kasi hindi nila alam yung kanilang responsibility. Tapos sabi niya, Christian siya. Di ba? Kaya nga paano yun kung sabi ng anak mo, ayokong mag-aral tay. Sasabihin mo, okay, kasi hindi natin pwedeng piliting mag-aral ang ating anak. Ganun yun. Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang nandito ka. Napalayo ka ng isang hakbang sa impyerno. Okay? At least napalayo ka ng isang hakbang. Kaya nga, ano ba importante? Kaya as long, sabi ko sa mga anak ko, maliwanag yan. Maliwanag. Hanggang nandito kayo sa bahay ko, magsisimba kayo. Ngayon, pag umalis kayo dito, o di huwag kayo magsimba, ganun po sinabi ko sa anak ko, umalis kayo sa bahay, umalis kayo. Pag umalis kayo rito, nagsarili kayo, hindi ko kayo pipilitin. Kaya yung mga anak ko, wala pang absent sa simbahan yan. Sa loob ng 2-3 dekada. Pag Sunday, alam na nila yon. Pangalawa, teach them to study the Bible for themselves. Right? Teach them to study. Tulungan po natin silang mag-aral ng salita ng Diyos sa bahay. That's how you do the leadership in your homes. Amen? You give them the Word of God. Una, ipakilala mo ang Diyos. At pangalawa, lalo nilang makikilala ang Diyos kapag meron silang salita ng Diyos. And pangatlo, panghuli. The last one, panghuli, ano yung gagawin ng isang tatay? He prayed for them.
I don't know, no, mga tatay, hindi ko alam kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin. Prayer is powerful. Alam niyo ba that without prayer, God will not do anything? Alam niyo ba yon? That everything starts in prayer. Hindi niyo siguro alam yon. Lahat ay nagsisimula sa pananalangin. Ibig sabihin, pag hindi ka nanalangin, walang gagawin ng Diyos. Yun po ibig sabihin. Jesus prayed for the people that He was leading. Hindi lang po siya nagpe-pray na magpagaling ng may sakit. Si Jesus po, ang number 1 trabaho niya, number 1, He prayed for the people that He is leading. Ako, may 3 akong anak May 1 akong asawa. Tapos meron akong apo. Ano ginagawa ko everyday? I pray for them everyday. Yung mga leaders sa simbahan, I prayed for the leaders of the church. Kasi yun ang assignment ko Doon ako nakakapagbigay ng glory sa Diyos. Yun ang assignment ko, kapatid. Hindi ko assignment na gumawa ng pera, mga tatay. Hindi nyo assignment na maghanap buhay. Right? It's good. Okay yun. Hindi pwedeng walang trabaho. Dapat may trabaho ka rin. Pero hindi yun ang purpose ng buhay mo. Hindi nakapagbibigay ng glory sa Diyos yung hanap buhay mo. Ang nakapagbibigay ng glory sa ating Diyos is when you are leading your people and praying for them. That's your assignment. Kaya kayo mga kabataan, hanggang maaga, mag-aasawa kayo mga binata. Kapag ngayon pa lang, hindi nyo pa natutuhan yan, huwag na kayong mag-asawa. Kasi idadamay ninyo yung pamilya nyo sa kahirapan ng buhay. Grabe. Ang iksi lang ng buhay dito. Pero mo, ang iksi ng buhay, mabubuhay ka pa sa kahirapan. Kakaawa ka naman. At ang Diyos hindi ho nagpapala sa kaawa-awa. Listen, pakinig kayo. Hindi ka ibe-bless dahil kaawa-awa ka. Ang tawag doon, lilimusan ka ng Diyos para kang pulubi. Ang mga hindi lumalago sa kanilang buhay espiritual bilang tatay, naku, hindi ko po kayang isipin na yung anak ko, pag namatay na po ako, iiwan ko po sila rito. At pag nandun na ako sa langit, nakikita yung mga anak ko namamalimos. Namamalimos sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi po siya nagpapala sa mga kaawa-awa. Nagpapala po siya sa mga kahanga-hanga. Amen. At ngayon, yung anak ko, sabi ko sa 3 kong anak, mga anak, galingan na ninyo pagdating sa Diyos. Galingan na ninyo. Kasi baka dumating ang araw, nakikiusap ka sa Diyos. Panginoon, pambayad sa kuryente. Panginoon, pambayad sa apartment. Panginoon, pambili ng gamot. Diyos ko. Ang tawag doon, kaawa-awa. Pero mo, Kristiyano ka, namamalimos ka. Hindi ka Kristiyano lang, anak ka ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos at humanga sa iyo ang tatay mo, hindi ka pa humihingi, binibigay na. Nasa Bible ba yon? Yes, nasa Bible yon. Hindi mo pa binubuka ang bibig mo. Alam na ng Ama mo sa langit ang iyong kailangan. Yung verse na yon, kapatid, hindi sa lahat ng Christian yon. Alright? Ingat kayo, ingat. Hindi po sa lahat ng Christian yung verse na yon. Yung verse na yon ay para sa mga kahanga-hangang anak ng Diyos. Amen. He prayed for them. Basahin natin, John 17 verse 9. Ang sabi po sa prayer ni Jesus sa Gethsemane, sabi niya, I pray for them. Sabi niya, Ama, pinagpe-pray ko sila lagi. I'm not praying for the whole world, but for those you have given me, for they are yours. Yun ang sabi ni Jesus, no? Ang sabi ni Jesus, hindi ako nagpe-pray para sa lahat ng kapitbahay ko. Ang pinagpe-pray ko, sila na binigay mo sa akin. Sino ba yung binigay sa inyo ng Diyos? Di yung anak mo. Diba? Di yung asawa mo. Di yung pamilya mo. Yan ang papel ng mga tatay, mga kapatid. Naintindihan po ba natin? What do I pray? Konti na lang po, ilang minuto na lang po ako. What do I pray? Di ba sabi niyang Bible, nag-pray si Jesus? Ang sabi sa atin ng Panginoon, Hoy mga tatay, mag-pray kayo. Hoy mga kuya, hoy mga nanay, mag-pray kayo para sa mga pamilya nyo. And the next, what do I pray? Ano ba talaga dapat? Ano ba sabi ng Bible? Mula sa model ng buhay ni Jesus. Number 1 is this. He prayed that they will live for Christ joyfully. Bakit may ganyang praise? Bakit meron pang that they will live for Christ joyfully? Bakit may ganyan? Kasi hindi po lahat ng Christian masaya. Hindi sila nabubuhay ng masaya.
Marami pong Christian na lulungkot. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Tingnan mo. Oh, ako, biglang umiti, oh. Sabi mo, plastic. Lahat ba ng Christian masaya? Hindi. Kasi wala nagpe-pray sa kanila eh. Ako, ang prayer ko sa pamilya ko, mga anak, sana ma-experience nyo yung joy of your salvation. That's my prayer. Alright? Nalulungkot ako kapag nakakakita ko ng Kristiyanong malulungkot. Nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga Kristiyanong malulungkot ang buhay. Grabe, naging Christian ka, tapos ang lungkot-lungkot mo. Hindi baling malungkot paminsan-minsan. Ako po, nalulungkot po ako paminsan-minsan. Pero 90% of my life, I enjoy being a Christian. Kahit wala kaming pera nun, dumaan kami sa hirap. Wala kaming pambayad ng bahay, wala kaming pambili ng pagkain. But life is not about food. Life is not about what you wear. Life is not about your school, your house. Life is about living with Christ every day. That is life. At kaya nalulungkot ako pag nakakakita ko ng mga Christian na ang lulungkot. Bihira ko silang makita na masasaya. Kaya ang prayer ko sa anak ko tsaka sa mga cell leaders natin, yung primary 12 ko, alam niyo yung mga leader natin sa simbahan, pinagpe-pray ko yan, Lord, sana maging masaya sila dahil sila ay mga Christian. Ano ba tawag doon? Bakit po pinagpe-pray na maging masaya? I want my kids to be filled with joy. I want my church. I want this church. Hello? Gusto ko yung mga tigadulos ay mapuno ng pag-ibig at kagalakan ng Diyos. Bakit? Ano ba ibig sabihin? What's so significant about that? Kasi may one word dyan, ang tawag po dyan is worship. Your real joy is your worship. Ano sabi ng Bible? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight. Sabihin mo nga, delight. Magpakasaya ka sa piling ng Diyos. Hindi Sunday. Hindi Sunday. Ang worship is every day. Kaya kita nyo, pumupunta ka sa church, hindi ka masaya. Kasi nga hindi ka masaya ng Lunes, hindi ka masaya ng Martes, hindi ka masaya ng Merkules, Webes, Biyernes. Hindi mo na ipapakitang masayang maging Kristiyano. Kaya pagdating mo ng Linggo, hindi ka halata na Christian. Parang Katoliko, di ba? Katok na, liko pa. Kasi ang pagsamba, hindi po yan responsibility. No, worship is not a duty. Ang worship, hindi po yan ipinipilit. Ang worship is a joy coming from your life with Jesus every day. That's why you can worship the Lord kahit nagda-drive ka, umiinom ka, kumakain ka, nag-aaral ka, may problema ka, wala kang problema, konti ang pera, maraming pera. Your delight is in the Lord. Because worship is about your delight. Hindi pag linggo pupunta ka rito. Kaya kita mo, pagpunta mo ng linggo, hirap na hirap kang kumanta. Binabasa mo lang yung lyrics. Hindi ka makakonect sa Diyos. Kasi nga, ang worship is about your joy as a Christian. It's about your joy of being saved because Jesus paid the penalty of your sins. Binayaran ni Jesus ang kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya grabe, di ba? Binura ang lahat ng atraso mo sa Diyos. Ginawa kang pamilya ng Panginoon. Nagkaroon ka ng Ama sa langit. Dati kaaway ka ng Diyos. That's the joy of your salvation. Kaya pwede kang mag-worship. Kaya pwede kang sumamba. Paggising mo pa lang sa umaga. Lunes pa lang nagwo-worship ka na. Kaya pagpunta mo sa simbahan ng Sunday, hindi ka pinipilit mag-worship. Hindi ka pinipilit kumanta. Kusang lumalabas po yan. Kasi worship is a way of life. It's a way of life. Hindi ka pinipilit. Hindi ka gumagaya sa katabi mo. Sabi mo, uy, nagtaas siya ng kamay, magtataas din ako ng kamay. Di ba? Yung iba nanggagaya lang eh. Kasi nga hindi ka sanay as a child of God. Kapatid,
Sabi po ng Bible, he prayed that they will live for Christ joyfully. Basahin po natin ang Bible. Sabi po, ano sabi niya? I pray these things while I'm still in the world so that they will have the joy that I have. Sabi po ni Jesus, Ama, pinag-pray ko sila na magkaroon din sila ng kaligayahan katulad ng kaligayahan na meron ako. Na ginagawa ko yung assignment na pinapagawa mo sa akin. Kaya kita nyo, para sa iba sa inyo, yung ministry is burden. Di ba? Kaya kita nyo, bihira sa simbahan ng dulos, yung talaga nagbibigay ng buhay sa Diyos kasi para sa iba, ay, mabigat yan. Nako, may trabaho ako. Nako, may anak ako. Nako, paano yung pag-aaral ko? Di ba? Kaya hindi nyo maranasan ngayon yung delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kasi ang worship ay hindi ginagawa ng linggo. Ang worship is a way of life. Paggising mo, hindi mo mapipigil ang sarili mo. Nandiyan pa po ba kayo? It's a celebration. Right? When you learn to live for Christ joyfully, you are living a life of worship. Kaya sabi ng Bible, naghahanap ang Ama ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. The Father is looking for those who will worship Him in spirit and in truth. Hindi linggo. Yung linggo, overflow mo na lang ito. Kasi Lunes pa lang, sumasamba ka na, Martes pa lang, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kahit nasaan ka, whatever you are doing, you can worship God. It's a way of life. Amen. Hello? Andiyan pa po ba kayo? So ngayon na alam mo na kung bakit dry ka, ha? Alam mo na, di ba? Alam mo na kung bakit paglinggo tamad na tamad ka. Biro mo linggo, tamad na tamad ka. Kasi tamad ka ng Lunes eh. Tamad ka ng Martes. Tamad ka ng Miyerkules. Yan po talaga yan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, oh, ngayon alam mo na ha? Ngayon alam mo na. Right? Kaya ako hindi niyo ako mapipigil magsimba. Hindi dahil pastor ako. Hindi dahil pastor ako. I've been worshiping the Lord for 34 years every day of my life. Kaya may bagyo, kaya walang bagyo, kaya umuulan, kaya mainit ang araw, kaya konti ang pera, gutom, walang pagkain. You cannot stop me. Kasi hindi naman doon nakasalalay ang buhay ko. Nakasalalay ang buhay ko dahil sa Panginoong Jesus. That's number 1. Number 2, ano yung prayer natin? Kaya mga kapatid, turuan nyo ang mga anak nyo paano maging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Number 2, he prayed that they'd grow strong spiritually. Alright? Tinuturuan, pinagpe-pray. Ang panalangin po natin, ang mga pamilya natin, kahit may problema, huwag silang bibigay. Kahit may dumating na pagsubok, huwag bibigay. Yun ang ibig sabihin yan. Kahit may dumating na tukso, maging malakas. Kasi pag hindi kayo lumakas sa prayer, pag walang nagpe-pray sa inyo, at may dumating na tukso sa inyo, bibigay talaga kayo. Kailangan nyo na nagpe-pray. May nagpe-pray sa iyo, may nagpe-pray sa akin. May nagpe-pray especially sa mga anak natin. And you know what? Gusto ko pong sabihin sa inyo to. Hindi po kayo lumalago spiritually by being comfortable, by being convenient in life. Wala pa akong nakita, 30 taon na akong pastor, wala po akong nakitang napalapit sa Diyos dahil ang dali ng buhay mo. Ang dami mong pera, wala kayong problema, wala akong nakitang ganun. Ang nakita ko lang na mga napalapit sa Diyos ay kapag binagyo sila ng problema. Kasi in this world, you will have tribulation. Because we grow through problems and pressures and stress and situations. That's how you grow. Kaya tignan niyo ang panalangin ni Jesus. Basahin natin ang panalangin niya. Sabi niya, I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. Pinapayagan ng Diyos, nandiyan ang demonyo. Nandiyan ang demonyo. Hindi ka lalago pag puro anghel ang kasama mo. Hindi ka lalago. Hindi ka mapapalapit sa Diyos pag puro anghel ang kasama mo. Lalago tayo sa pananampalataya pag nandiyan ang demonyo na lagi kang inaatake. Are you listening? Naintindihan po ba natin? Tingnan nyo saan galing po ang pabango. Ang pabango ay galing sa bulaklak na piniga ng piniga ng piniga. Dinurog, durog, durog, kaya nakakuha ng pabango.
Saan galing ang ginto? Galing po yan sa bundok. Pinasabog yung gitna ng bundok. Tapos pinadaan po yan sa pressure, sa matinding apoy. At sa pagkatapos ng matinding apoy, lumalabas yung ginto. Matindi po yun para lumabas ang ginto. Ganon din ang mga diamonds. Ang mga diamonds, yan po ay bunga ng matinding 10,000 Fahrenheit ang init sa ilalim ng lupa. Doon ang gagaling ang mga diamonds na kikrystallize yung mga mineral sa ilalim ng lupa. Matinding init. In the same way, lalago ka lang, napapalapit ka lang sa Diyos. Kapag pinapayagan po ng Panginoon na meron pong mga problems sa buhay po natin. And number 3, nagpe-pray po tayo that they will serve Christ effectively. Magse-serve. Ang prayer ko po rito sa dulos, ang mga tatay mag-serve talaga sa Diyos. Huwag magsimba lang. Kapag nagsimba lang ho kayo, hindi ho garantiya maayos buhay niyo, pati mga anak niyo. Wala ho sa Bible nun. Wala. Ipakita nyo sa akin kung may mababasa kayo sa Bible na pag nagsimba kayo, mababago buhay ng pamilya, ng anak, ng mga apo. Wala ho talaga. Yan po ay prayer ng mga leaders sa bahay. Meron pong leader sa bahay, si tatay, si nanay, si kuya. At ang sabi ng Bible, as for me and my household, we will serve the Lord. Bahay po talaga, pamilya. Kaya yung pamilya na napalayo sa Diyos, ano ginawa po ni Cain? Pinatay ang bunsong kapatid. Ganun po mangyayari. Magpapatayan tayo. Nakita nyo mga pamilya, nagpapatayan, nag-aaway-away, walang pagmamahalan po sa pamilya, di ba? Kasi yung po talaga nangyari. Nung tinira po si Adan, wasak na pati anak. Ganon din po nangyayari hanggang ngayon. Kaya ang prayer po natin, mga kapatid, ang mga tatay dito sa dulos ay mag-serve effectively. Kasi kayo po talaga malaki impact po ninyo sa buhay ng mga bata. Kapag ang bata naunang nagpunta sa church, naku po, ang hirap niyan. Sabi ng tatay, sige, magsimba ka lang. Okay lang, kami dito lang kami sa bahay. Kahit mo, pag uwi ng bata sa bahay, sabi niya, ba't ganun? Si tatay, iba ang buhay. Iba tinuturo ni pastor. Bakit yung tinuturo ni pastor? Parang maganda. Pero pag uwi ko sa bahay, parang iba yung ugali ng nanay ko, iba ugali ng tatay ko. Right? Kaya nalilito ngayon yung bata. Kaya ang hirap lumago ng mga bata na hindi kasama ang tatay sa simbahan. Ang nanay hindi rin kasama sa church, hindi nagbabasa ng Bible. Walang nagpe-pray. Kasi grabe kapatid, effective ang prayer ng tatay. Hindi tatanggi ang Diyos sa prayer ng tatay. Are you listening? Alam niyo yung nangyari sa amin, di ba? Papunta po kami ng Canada, mayroon po akong invitation doon. Kailangan ko po yung visa. Kasi po, marami nag-iintay po doon ng mga simbahan para sa amin. Nag-apply po kami ng visa April, nag-apply po kami ng Canadian visa. Mukhang alanganin, wala hong nangyayari kasi ang dami raw application. So malabo. Pero nag-pray po kami. Sabi ko, Lord, kailangan namin. Naglambing-lambing po tayo sa Panginoon. At humingi ako ng prayer sa marami sa inyo. June 6, na nakaraang June 6, wala pa rin balita. Noong June 7 po, nag-pray po si Angie at saka si Charis. At dala-dala namin yung passport namin alas 7 ng umaga. Pinatong po nila yung kamay nila at ang sabi nila sa dugo ni Jesus. Nag-pray po silang dalawa. Ako po nauna na lumabas. Sabi ni Angie, Panginoon, itong araw na ito, June 7, dadating ang visa namin. Pero pag tiningnan mo, imposible na kasi. Imposible na talaga. Kasi alis namin, June 12. Siyempre, kukunin pa yung passport mo. Gano'n, punta ka pa sa consular. Hindi na talaga malabo na. Sabi ni Angie, pinapahiran namin ng dugo ni Jesus ang passport na ito. Ngayong araw na ito. Sabi ko, grabe ang galing ni Angie. Inutusan pa si Lord. Ngayong araw na ito. Mga bandang alas 9:30 ng umaga, nag-message sa akin yung pastor sa Canada. Kasi nag-aalala po sila dahil baka hindi nga kami makarating. Sabi ng pastor, meron kaming nabalitaan. Ang gobyerno ng Canada ay nagbibigay ng program na kapag ikaw ay nakarating na sa Canada before 10 years at meron kang US visa, hindi na po kayo mag-a-apply ng visa. Online na lang. Bumilis po yung tibok ng puso ko. Diba? Yung narinig, yung sabi, lakas. Parang may kabayong tumatakbo.
Minessage ko po yung travel agent namin. Sabi ko, bro, nakita mo ba to? Ito link, tingnan mo nga ito. Sinadala ko sa kanya yung link. Alam nyo, 10 minutes after, may visa na po kami. Imposible po yun. Alam niyo ba na walang gumagawa ng ganun? Ngayon lang po ginawa ng isang gobyerno yun, Canada pa, at nadamay pa ang Pilipinas. Sabi ko nga, dapat magpasalamat sa akin lahat yung nag-a-apply sa Canada eh. Dahil sa amin, nadamay sila. Hindi po, totoo po yun, hindi biro. Ginawa po ng Diyos yun para sa aming mag-asawa. Prayer is powerful. Amen. Amen po ba? Ano kaya? Ano kaya ang mga tatay dito? Meron ba mga tatay dito? Pakitaas nga ang kamay. Ano kaya ang mga tatay dito matutong manalangin talaga? Palagay ko gagaling ang maraming sakit talaga. Oo, mga tatay. Pag ang mga tatay nag-pray, gagaling ang mga may sakit. Pag ang mga tatay nagmamahal sa Diyos, nagbababad sa salita ng Diyos, sumasamba sa Diyos ang mga tatay, palagay ko pati mga bata, grabe, makakakilala sa Panginoon. Ano kaya itong mga estudyante na to, pagdating nila sa eskwelahan, alam ng mga batang ito kaya, pagpasok nyo sa Martes, ano kaya pagdating mo sa Martes, pagdating mo sa eskwelahan, alam mo kung ano assignment mo. Alright? Hindi mo assignment na makatapos sa pag-aaral. Ang assignment mo, magbigay ng glory sa Diyos. Dahil maglilid kayo ng maraming mga estudyante para mailayo sa kapahamakan. Kaninang umaga, meron po nagsabi sa amin na nung dumating po siya dito kaninang umaga, meron po kasi siyang bukol sa dibdib. Babae po siya, babae. May bukol po siya, may cyst po siya rito sa dibdib niya. Masakit na masakit. Pinilit lang niya mag-church. Pinilit lang niya. Sana nga hindi na siya mag-church. Buti na lang, sabi niya, nag-church siya. Kasi nung nag-pray kami kanina umaga rito, nawala po talaga yung sakit sa kanyang breast. Lumapit po siya sa amin kanina. Dating at dating po yung mga nagkukwento po sa amin. Ang daming pinapagaling ng Panginoon. Yung isang babae, member po natin, nakita po ng doktor, ang dami niyang bukol sa kanyang ovary. Dalaga po ito. Ang dami niyang bukol sa ovary, hindi bababa sa 12, 15 bukol. Nag-pray po tayo, nagpa-check up po siya the other day, at ngayon sabi ng doktor, saan napunta yung bukol? Di ba? Ay, grabe. 2 weeks ago, nandito ba si Kasi nagpa-pray po siya sa akin kasi 7 months na siyang hindi nagkaka-menstruation. So sumasama na katawan niya kasi 7 buwan na po siya. Dalaga rin po ito, around 25 years old. Hindi siya nagkaka-mens 7 months. Nag-pray po kami dito at sumusunod na linggo, sabi niya, Pastor, after 3 days, luminis po talaga yung katawan ko. Lumabas lahat yung dumi. Totoo po, ang dami. Hindi ko na i-record. Pero ang dami po talagang, nung isang linggo po, pinag-pray natin yung batang bulag kasi meron po siyang infection sa brain. Na-infection po siya nung bata. Yung kanyang pusod na infection, so pumanik po yung infection kasi wala silang pera. So itong batang ito, nagsasalamin siya ganong kakapal, pero dahil nga po walang pera, laging nasisira. So bulag na po itong bata. Last Sunday, pinag-pray namin sa Nabotas. At nung oras po na yon, nakita po nung bata yung suot ko, yung nanay niya, yung itsura ng mga sa paligid for the first time. Grabe. Ano kaya tayong lahat maniwala? Ano kaya kayong lahat mag-pray? Ano kaya sumama kayo sa Zoom prayer? Hindi nyo ba alam na sa Dulos may prayer tayo ng 5:00 ng madaling araw for the past 7 years? Ayaw nyo mag-join? Ayaw nyo? Alam nyo, pag hindi po kayo nagpe-pray, isa lang ibig sabihin doon, hindi kayo mapagmahal. Pasensya na po, magalit na po kayo sa akin kung magagalit po kayo. Pero kapag hindi ka nagpe-pray, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka marunong magmahal. Kasi alam mo, prayer lang ang makakahipo sa buhay ng mga tao. Wala nang iba.
That's why we need to pray for the sick. We need to pray for people. We need to pray sa mga tao na ma-born again sila. Meron po tayong prayer sa dulo, sa Zoom. Alas 9 ng umaga, 12 minutes. Alas 12 ng tanghali, 12 minutes. Alas 3 ng hapon, 12 minutes. Alas 6 ng gabi, 12 minutes. Alas 9 ng gabi, 12 minutes. Nagpe-pray po tayo sa Zoom. Kunin lang niyo yung link. Punta lang kayo, makipag-pray lang kayo sa amin. And you know what? Kapag sumama kayo sa prayer, ito po, gagarantiyahan ko na sa pangalan ni Jesus, meron po kayong reward na tatanggapin sa Diyos. Kasi ang prayer, hello, listen. Ang prayer ay laging kadugtong noong love God and love people. Kadugtong yun. Yung prayer. Love God and love people. Nagpe-pray ka because you love God. Nagpe-pray ka because you love people. Kaya pag hindi po kayo nagpe-pray, pasensya na po kayo. Okay lang kung magalit kayo sa akin. Pero pag hindi po kayo nagpe-pray, you don't love God and you don't love people. Ganun lang po kayo. Mathematics. 1 plus 1. Ganun lang po kasimple yun. Kaya awa ng Diyos. Kaya nagpe-pray ako, itong dulos mag-pray. Kung tiga-dulos ka, dapat nagpe-pray ka. Kasi si Jesus tinuruan tayo mag-pray. Hindi magsimba lang. Walang mangyayari pag nagsimba lang tayo. Kita nyo ngayon, kumunti lang, umulan lang, ang dami nang hindi magsisimba. Kasi wala naman nagpe-pray sa kanila, hindi naman din sila nagpe-pray. Kaya konting problema, hindi na maglilingkod sa Diyos. Mawalan lang ng pera, magkaroon lang ng ganitong sitwasyon, naku, titigil na po yan. Wala po silang stability. Wala silang stability. Magsisimba lang sila kapag maganda ang panahon. Kapag may pera, kapag walang problema, yan, okay po yan. Kaya that's why we need to pray because we love God and we love people. Amen? Kaya sabi ko nga, Lord, ano kaya mangyari sa dulos pag kaming lahat sa dulos, tatay, nanay, kuya, ate, bunso, ano kaya kung magpe-pray kami lagi? Grabe. Di, higit pa rito mararanasan natin. Imagine, hindi tayo nagpe-pray lahat, pero linggo-linggo, nagpapagaling ang Diyos. Linggo-linggo, nagpapagaling po ang Panginoon. Katulad po ngayon, tumayo po tayong lahat. Mag-i-invite po ako na magpe-pray po tayo dahil may papagalingin po ang Panginoon. May papagalingin po ang Lord at ina-invite ko po yung naniniwala ka na nasa tama kang lugar, magpapagaling ang Diyos dito sa ating kalagitnaan. Let's start praying for the sick. Lord, salamat po sa mga may sakit na ngayon pa lang, hindi pa kami nagpe-pray, may pinapagaling ka na. Come on, lumapit po kayo. Pwede kayo lumapit dito sa harap. Dahil nag-iintay po ang Panginoon, excited po siyang magpagaling. Excited po siya na hipuin po ang inyong buhay. Thank you, Jesus. Come on, huwag po tayo mahiya. Ibigay po natin sa Diyos. Ang sabi ng Bible, cast all your cares upon the Lord for He cares for you. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong bigatin dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Huwag po kayo mag-intay ng palabas. Alright? Huwag po kayo matakot. Huwag din po kayo mag-intay ng palabas. Ang Holy Spirit po ay hindi po nagpapalabas. Gumagawa po siya ng miracle. Baka meron po sa inyo dyan. No, meron po kayong bukol sa katawan. Ngayong oras po ito, pagagalingin po ng Panginoon yan. I boldly declare that in Jesus' name. Lahat ng cancer, lahat ng bukol, meron kayong problema sa ovary, mga kababaihan. Kawawa ang tao. Walang pera. Takot magpa-check up. Kasi isang check up nyo, 1,000, 2,000. Kawawa. And God can see what you are going through. Alam nyo, nakikita ng Panginoon yung crowd. Ano itsura ng crowd? Nakakita na ba kayo ng itsura ng crowd? Yung crowd, yung maraming tao. Ano itsura nila? Hirap na hirap sa buhay. Walang panggamot. Walang pambili ng gamot. Nagtitiis sa sakit. That's the picture. That's the face of the crowd. At ngayon, nandito po ang Panginoon. Lord, I declare healing. Salamat po na dito sa dulos, Holy Spirit, ikaw po ang sikat dito. Ang pangalan ni Jesus, bayaan mo po, ay maitanyag. Lord, salamat. Salamat for your touch.
patuloy na pagpapagaling. Lord, minsan, ngayon din. Minsan, unti-unti. Whatever. Panginoon, tatanggap po ng healing ang aking kapatid. In Jesus' name. Mula ulo hanggang talampakan. Ano man. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon niya. Pero Lord, salamat sa anointing that heals. The power of the Holy Spirit. Panginoon, salamat po. Kagalingan ng aking kapatid. Lord, anuman, cancer cells man yan, bukol man yan, I command this body to respond to the Word of God. Ang dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ang dadaloy sa kanyang buhay, sa kanyang katawan. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat. Salamat po na marami. Sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo with confidence, Lord. Salamat sa power. Thank you for the power of the Holy Spirit. Touch my sister, Panginoon. Kung deliverance ang kailangan, kung physical healing, emotional healing, spiritual, Lord. Ano mang gawa, whether nature or spiritual, I command healing sa katawan ng aking kapatid na ito. Salamat po. Salamat sa healing restoration ng batang ito. In Jesus' name, you will pour out your spirit to young men and women. In Jesus' name. Lord, thank you. Thank you. Thank you. Salamat po. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my Lord. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit Come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. So I yearn for you to see you move. Lord, I lift my hand to soul King and pray. So I yearn for you, Lord, to see you move. Lord, I lift my hand before my King and pray. Holy Spirit, come, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change
this church worship God. Father, we are thankful. Holy Spirit, maraming salamat. That indeed, the power of heaven is evident in this place. Lord, we want more of you. We want to honor and give praise to you. And we pray this in Jesus' name. Amen and amen. Come on, louder praise to Jesus. God bless everyone. See you next week. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy. And that's why I'm glad to sing. You are so beautiful. Everything you do is so unusual. You snatched me straight out that funeral.